Dito muna tayo sa mainit na balita. Robert Bolick, gusto raw kunin ng NLEX Road Warriors kasama si Ken Salado. Ang ipapalit na players daw ay sina Don Trollano, Ben Adamos, Chris Rosales, sa isang second round draft pick. Sabi daw sa ng NLEX, kaya daw nila gagawin yun, para mapunan daw yung pwestong iniwan ni Kevin Alas kasi injury nga. Fair trade nga ba itong gagawin ng NLEX para sa inyo? At saka balita rin na mukhang gusto rin kunin ng SMB itong si Don Trollano. So, three-way trade ang mangyayari na naman nito. Pero itong proposal na to nakapending pa sa Commissioner's Office. Naghihintay pa lang ng approval ni Comey Marcial kung matutuloy nga. Abangan na lang natin kung ano mangyayari sa proposal ng NLEX Road Warriors para makuha ang serbisyo ni Robert Bolick. Tapos dito naman tayo sa susunod. Tungkol naman kay Tony Bishop. May mga ilang Ginebra fans na sinisisi itong si Tony Bishop sa pagkatalo nga nila sa Phoenix yung huli laban nila. At kinukumpara nga kay Justin Brownlee ang laruan nito ni Tony Bishop. At gusto na raw, ang sabi nga ng ilan, palitan na raw ng Barangay Ginebra itong si Tony Bishop. Pero para sa akin naman wala namang dahilan para palitan ng Barangay Ginebra itong si Tony Bishop. Kasi maganda naman ang nilalaro nito. Simula nung nagsimula sa Barangay Ginebra, kaya walang dahilan para palitan siya, di ba? Sinisisi nga siya ng ibang Barangay Ginebra fans o kung talagang tunay nga na Barangay Ginebra fans itong nananawagan na papalitan na si Tony Bishop. Dahil din to sa sa yung huling tira niya nung last seconds na sumablay. Na dapat pang tabla yata yun, pang tabla. Pero sumablay nga. Pero para sa akin hindi naman dapat nating sisihin si Tony Bishop dun sa pagkatalo na yun. At saka hindi naman maganda maganda naman ang naging performance ni Tony Bishop simula nung nagsimula siya sa Ginebra, di ba? Wala naman siyang pangit na nilaro. Talagang dumadating sa punto ng mga players na merong araw na maganda ang lalaruin mo, merong araw naman na hindi maganda. Katulad nga niyan, yung nangyari sa pagkatalo nila, si Tony Bishop lang, saka si Jamie Malonzo ang gumagawa nung mga araw na yun, yung magandang pinapakitang laro. Yung iba medyo offline. Katulad ni Christian, ang daming pilit na tira. Si Ann Missy, hindi rin maramdaman. Si Pringle din, ganun. Di ba? Kaya pag may natatalong paborito nating team, o kagaya ng Barangay Ginebra, wag na tayong maghanap na sisisihin kung sino ang dahilan ng pagkatalo, di ba? At saka kung tunay na fans ka nga ng Barangay Ginebra, support yan, manalo matalo. Hindi nga natin alam kung yung nananawagan na palitan si Tony Bishop, kung tunay na fans nga ng Barangay Ginebra o hindi, di ba? Gusto na raw papalitan, wala naman dahilan para palitan kasi ang ganda nga ng pinapakitang laro ni Tony Bishop simula nung simula siya, di ba? Kaya ganun lang, support lang tayo sa team natin. At pag natatalo, huwag na tayo maghanap na sisisihin na player. Ganun talaga kasi laro yan May natatalo, may nananalo, di ba? Kaya pangit pa rin na ikumpara siya kay Justin Brownlee dahil magkaiba silang dalawa pagdating sa laruan, di ba? Siyempre, ginagawa rin naman ni Tony Bishop yung best niya para mapunan yung nawalang pwesto ni Justin Brownlee. Kaya huwag na tayong manisi at huwag na nating ibas si Tony Bishop dun sa nagawa niyang huling tira na hindi na ipasok dahil normal lang naman yun sa isang player, di ba?